Kahit ginamit ng tama, ang kondom ay may 2% pagkabigo. Pero, Bini-bini, harapin ang katotohanan. Kambal ang dinadala mo. Umuwi ka at pag-usapan ito sa pamilya mo kung ano ang gagawin. ano? Paano nangyari ito? Nung gabing iyon, si Sheng ay gumamit ng isang buong kahon. Kaya bakit ako buntis pa rin sa anak niya? Doble, doble, doble. Buksan, Miss Xia, ngayon ang huling araw. Kailan mo babayaran ang operasyon ng nanay mo? natalo na naman. Tigilan mo na ang daldal, magbayad ka na. Tatay, paano ka may pera para nandito? Kinuha mo ba ang pera para sa operasyon ni nanay? Natalo ko na lahat, Dem. Ano? Paano mo nagawa ito? Nagsikap akong manghiram ng perang iyan. Iyan ang tanging pag-asa ni nanay. Lumayas ka mula nang ipanganak ka ng babaeng iyon. Sumpa, ang swerte ko ay lalong lumalala araw-araw. At may kapal ka pa ng mukha na hingin sa akin na bayaran ang pagpapagamot niya? Ikaw, wala akong pakialam, ibalik mo ang pera. Ngayon ang huling araw. Lumayo ka sa akin! Maganda, huwag kang matakot. Hayaan mong protektahan ka ni Tito. Hindi ko inakala na ang matandang sugarol na si Xia ay may magandang anak na babae. Tatay, Ganda, halika't makipagkwentuhan sa amin ngayong gabi. Basta mapasaya mo kami. Ang utang sa sugal ng tatay mo ay mabubura ng tuluyan. Talaga? Siyempre, totoo. tatay, Deal, Mabuti. hindi. Tatay, anak mo ako. Shining. Tulungan mo si Itay. Pakawalan mo ako. Tulong. Ginoo, pasensya na po. Bihira ka pong pumunta dito at nakita mo pa ito. Aasikasuhin ko ito agad. Hindi na kailangan. Ang mabuti at masama ay may kanya-kanyang ganti. Bawat isa ay sumusunod sa sariling daan. Bakit ka nakikialam sa karma ng iba? Opo. Salamat sa patnubay, Ginoo. Sapat na ang napanood mo. Tara na. Opo, Ginoo. Ingat po. Ikaw, huwag kang lalapit. Huwag mo akong hawakan. Ganda, huwag kang matakot. Hayaan mo kaming mga tito na alagaan ka. Hindi, pakawalan mo ako. Anong ginagawa mo? Kung maglakas loob kang hawakan ako, mamamatay ako rito ngayon. Ikaw na walang utang na loob na anak. Pinalaki kita ng mahigit 20 taon at ito ang pagbabayad mo sa akin. Mga pare, sige, kung mangahas siyang lumaban, papatayin ko siya sa pambubugbog. Hindi, Itay. Itay. Hindi. Pakawalan mo ako. Sumuko ka na lang sa amin. Tulong, bitawan mo. Tulong. Pakawalan mo ako. Tulong. Saan ka pupunta? Walang utang na loob na babae, tigil ang takbo. Ay naku, ay naku. Alam ng lahat sa Yuncheng na si Master Sheng ay ayaw sa babae. Patay na ang babaeng iyan ngayon. Babaeng walang hiya, bumalik ka rito. Ginoo, pakisagip ako. Kakaiba. Kapag hinawakan niya ako, wala akong nararamdamang pandidiri. Shining, saan ka pupunta? Anong nangyayari? Shining, bumalik ka sa akin. Hindi mo pa nababayaran ang utang ko. Walang negosyanteng mag-aagang gumising kung walang patubo. Gusto mong iligtas kita? Anong panlaban mo? Hanggat mailigtas mo ako, gagawin ko ang lahat. Halimbawa? Ang tapang mong akitin ako. Alam mo ba kung sino ako? Hindi ko alam. Pero, wala akong pagpipilian. Malinis ka ba? Oh, malinis. Anong ibig mong sabihin? Uy, sino ka? Saan mo dinadala ang anak ko? Sino ka ba? Gusto mo bang mamatay? Ang sagisag ng pamilya Sheng. Ang taong iyon ay, Ginoong Sheng.
Itong baliw. Pinuyat niya ako buong gabi. Gaano na siya nagpipigil? Masakit ang buong katawan ko. Gising ka na. Sige, ulitin natin. Hindi. Hindi ko na kaya. Masakit. Ako ang gumawa nito. Hindi ko napigilan ang sarili ko sa kanya. Pasensya na. Kagabi, nawalan ako ng kontrol. Bibigyan kita ng pera. Pumunta ka sa ospital at magpa-check up. Sapat na ba ang 300? Sinisikap niyang putulin ang ugnayan namin. Binibining siya, ang iyong ina ay may acute leukemia. Kailangan nating makalikom ng 300,000 para sa operasyon sa lalong madaling panahon. Hindi na maaaring ipagpaliban ang sakit ni nanay. Siya, mukhang talagang mayaman. Ginoo, pwede. Pwede bang humiram pa ako ng pera sa iyo? Tiyak na babayaran kita. Hindi sapat ang 3 milyon. Ang katawa-tawa ko. Akala ko iba siya. Sige, magkano ang gusto mo? Bibigyan kita ng isa pang 300. Ganyan lang ang halaga mo. Hindi. Ayaw kong humiram ng pera. Hindi na kailangang ipahiya ako ng ganyan. Kalimutan mo na. Mas mabuti na ang 600 kaysa wala. Gabi na, kailangan kong magmadali sa ospital. Pasensya na. Hindi ba iyon ang babae kagabi? Nasaan ang babaeng iyon? Nagmadali siyang umalis. Kinuha ang pera at tumakbo. Ang sama ng ugali. Ginoong Sheng, sinabi ni Ginoong Hongguang na may espesyal kang tadhana. Isang babae lang ang maaari mong mahawakan sa buong buhay mo. Posible bang? Si Shining na iyon ang iyong itinadhana. Hindi pa sigurado. Kailangan pang obserbahan. Ano ito? Isang liham ng pagtanggap sa internship mula sa Tayan Group. Kunin ang kumpanyang ito sa loob ng 3 araw. Binibining siya. Malubha ang kalagayan ng iyong ina. Kailangan niya ng operasyon sa lalong madaling panahon. Nars, may 600 yuan sa card na ito. Maaari mo ba itong i-withdraw para sa akin? At ilagay sa gastusin sa ospital ng aking ina? Okay, see ya. Inay, huwag kang mag-alala. Kahit gaano kahirap, makakahanap ako ng paraan para iligtas ka. Binibining siya, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Hindi lang 600 yuan ang nasa 2 card na ito, kundi 6 na milyon. Ano? 600 milyon? Bibigyan kita ng 300 pa. Yan lang ang halaga mo. Kaya hindi niya sinabing daan noon, kundi milyon. Pakiusap, itigil muna ang bayad sa operasyon ng aking ina. Okay, see ya. Kahit hindi ko alam kung bakit ang taong iyon ay nagbigay sa akin ng napakaraming pera. Una, ang kalusugan ng aking ina. Kailangan kong gamitin ang perang ito sa ngayon. Ngayon na may pambayad na sa paggamot ni inay, kailangan kong magsikap at kumita ng pera. Kapag nalaman ko kung sino ang lalaking iyon, noong gabing iyon, babayaran ko siya. Ningning, anong itinasasaya mo? Sabihin mo rin sa akin. Hayaan mo makibahagi ako sa tuwa. Tagapamahalang Zhang, pakiusap. Huwag. Huwag. Tigil. Tagapamahalang Zhang. Hindi ba ang kasintahan ni tagapamahalang Jiang ay si Ro? Paano siya naging kasama ng bagong intern na ito at nauwi na magkasama? Si Xianing ay bata at maganda. Sinong lalaki ang hindi magugustuhan siya? Kumpara sa kanya, si Ro ay hindi na bata. Tagapamahalang Jiang, masyado kang maalaga sa bagong intern. Sobrang maalaga. Hindi ka ba natatakot sa mga hindi pagkakaunawaan? May mga gagawin ako. Aalis na ako ngayon. Salamat. Kakadating mo lang at nililigawan mo na ang tagapamahala. Magaling ka ano? Hindi. Dahil magaling ka, ang mga proposal na ito tapusin mo ngayon. Ang dami?
Paano ko matatapos lahat? Iyan ay problema sa iyong kakayahan sa trabaho. Taian ay nakuha na ng Shengshi Group. Ngayon ito ay isang subsidiary sa ilalim ng Shengshi, isang probinsyana na tulad mo. Ay hindi karapat-dapat mag-intern dito. Kung ang iyong kakayahan sa trabaho ay hindi umabot sa pamantayan, asahan mong masisibak ka. Darating ang bagong CEO para sa inspeksyon. Lahat, bumaba sa ibaba upang batiin siya. Tingnan natin. Tara. Magandang araw, Pangulong Sheng. Ang sikat na Ginoong Sheng, ang pinuno ng pamilyang Sheng. Ang gwapo niya. Siya nga. Ang lalaki noong gabing iyon ay si Mr. Sheng. Siyan, narinig ko, pumunta ka raw sa bagong kumpanyang nakuha ngayon. Isang ad agency. Maraming magagandang babae doon, di ba? Kung may gusto ka, pakasalan mo na lang at iuwi mo. Hinihintay ko na ang mga apo ko. Lola, nasa trabaho ako. Mamaya na. Siyan, Sabi ng lahat, si Mr. Sheng ay ayaw sa babae. Pagkatapos ng gabing iyon, gumastos siya ng 6 na milyon para putulin ang ugnayan sa akin. Tiyak na sobra akong kinaiinisan niya. Kung bigla ko siyang bayaran, iisipin kaya niya na gusto ko siyang pakapitan at sisantehin ako dahil sa galit. Anong nangyayari? Bakit ako nasusuka kamakailan? Xianing, anong tinitingnan mo? Huwag mong sabihin sa tingin mo sa iyong itsura, mababakla mo si Mr. Sheng? Ang angkan ng mga Sheng ay marangal. Hindi katulad mo, isang hamak, ang makapangarap doon. Iminumungkahi ko sa iyo. Nakalimutan mo na lang. Ang ating ginang Ro ay malapit ng maging katuwang na tagapamahala. Sa halip na mangarap ng gising, dapat mong suyuin siya para mas mabilis kang ma-permanent. Para sa permanenteng posisyon. Para kay nanay. Titiisin ko. Tapos na sa wakas. Ang pagkahilo at pagduduwal na ito ay bumabalik na naman. Maaaring, ako ay buntis? Hoy, dito. Pasensya na talaga, nabutasan ko ito. Ayos lang. Salamat. Gumamit kami ng proteksyon noong gabing iyon. Sana hindi ako buntis. Pasensya na, Mr. Sheng. Ang huli na. Bakit andoon pa siya sa opisina? Isang pregnancy test. Maaaring buntis si Miss Xianing? Kapag nalaman ni Lola, matutuwa siya. Sige, mag-ayos ng medical exam para sa lahat ng empleyado bukas. Humanap ng ilang babaeng doktor na espesyalista sa gynecology. Opo, Ginoo. At saka, alamin mo kung bakit siya nag-overtime. Ikaw, napapahalagahan mo na pala siya? Ang sangay sa Myanmar ay kailangan ng tao. Well, ako. Hindi, Amo Sheng. Amo Sheng. Mali ako. Amo Sheng. Tinalakan mo ako. Buti na lang hindi niya nakita na bumili ako ng aking pregnancy test. Kalimutan na. Mag-leave ako bukas at pumunta sa ospital. Bini-bini, harapin mo ang katotohanan. Kambal ang dala mo. Mr. Sheng, galit na galit siya sa akin. Kung malaman niyang buntis ako at ang mga sanggol, ay mahihirapan. Doktor, paki-schedule ako ng appointment. Pagpapalaglag. Binibining, may kambal kang dinadala. Ang pagpapalaglag ay lubhang mapanganib. At maaaring makaapekto ito sa iyong kakayahang magbuntis sa hinaharap. Napag-isipan mo na ba ito?
Oo, napag-isipan ko na. Ang operasyon ay naka-schedule sa susunod na linggo. Saka, noong sinuri kita kanina, napansin kong mayroon kang katamtamang pagkapunit. Sa ganoong tindi, madaling mapunit ang kondom. Mula ngayon, dapat kang maging mas maingat. Ako, naiintindihan ko. Nagreseta ako ng pamahid para sa iyo. Tandaan mong ilagay ito pag uwi mo. Salamat, Doktor. Ningning, bumalik ka na pala. Nag-ayos lang ang kumpanya ng medical exam. Tara, sabay tayo. Medical exam? Bakit biglaan? Nagpalit ng amo ang kumpanya. Nagpapalit din sila ng empleyado. Sabi ng chismis, ang sino mang may issue sa exam na ito ay maaaring mapabilang sa listahan ng tanggalin. Ang matatanda, mahihina, may sakit, buntis, at may kapansanan, walang makakatakas. Kahit ang mga buntis ay tinatanggal. Kung gayon, pwede ba akong umiwas? Iniiwasan mo ba ang exam? Shanning, huwag mong sabihing mayroon kang masamang sakit na ikinahihiya mo. Wala naman. Kakadating lang niya at agad-agad, nagpapakyut sa supervisor. Sobrang desperate. Sino ba ang nakakaalam kung ilang lalaki ang nakasama niya sa likod? Nakita ko siya noong isang beses, napalihim, na nagsusuka sa banyo. Sino ba ang nakakaalam? Baka buntis pa siya sa kung sino. Ikaw? Buntis si Shanning. Hayaan niyo akong sumali rin. Manedert Sang, huwag. Nakita ko na silang naglalandian dati. Baka ang anak ni Shanning ay kay Manager Tsang. Pumunta ka sa ospital para sa check-up kaninang umaga, di ba? Ilabas mo ang report. Pakita mo sa amin. Huwag. Mukhang may kasalanan? Malamang may mali. Mali ang pagkakaintindi mo. Si Ningning ay hindi ganoong klase ng tao. Wala kang pakialam. Lumayas ka na. Kung manghimasok ka muli, sisimulan kita sa pagtanggal. Tama. Ibigay mo dito. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo dito. Bag ko yan. Pribasya ko. Bitawan mo. Anim na, linggong buntis. Babaeng walang hiya. Buntis ka talaga. Anak ba ni Manager Zhang? Hindi ako. Matagal ko nang kasama si Manager Zhang. Kakumbinsi ko lang siya na ipromote ako. Kung malaman niya na buntis ang babaeng ito, ang posisyong asistanteng manager ay mapupunta ba kay Shanning? Hindi. Hindi ko siya pwedeng hayaang magkaanak. Kayo dalawa? Hawakan ninyo siya para sa akin. Resulta ng medical check-up ni Shanning, hindi pa lumalabas. Tingnan ko. Hoy, Lola. Shan, nag-forward lang ako sa'yo ng ilan pa mga profile ng mga karapat-dapat na babae. Tingnan mo. Lola, huwag kang mag-alala sa mga bagay-bagay ko. Master Hongguang nasabi na sa'yo, espesyal ang aking kapalaran. Iisa lang ang pwedeng maging babae sa buhay ko. Nasusuka ako sa ibang babae. Pero hindi ka pwedeng maghintay lang. Paano kung ang itinakda para sa'yo hindi dumating? Paano kung dumating siya kapag 50 ka na? Wala na akong maraming taon. Ang tanging hiling ko ay makita ang aking mahal na apo sa tuhod bago ako mamatay. Oh, Lola, huwag mong sabihin iyan. Mabubuhay ka ng matagal. At ang apo sa tuhod na hinahangad mo baka nariyan na. Ano? Talaga? Sinong babae? Ikaw na maliit na pilyo, bakit mo itinago ng sobra? Siya ang ating. Amo Sheng, may problema. Hindi nagpa-check up si Miss Shanning. Nasa gulo siya sa marketing department. Ano? Kayo dalawa, pigilan ninyo siya. Anong ginagawa mo? Kunin mo ang saffron tea. Ang saffron ay pwedeng magdulot ng contractions, isang higop, at ang bastard sa tiyan niya hindi mananatili. Shanning, ang tsaang ito ay nagpapainit ng dugo at katawan, sakto para sa buntis. Teka, inumin mo na. Hindi. Guan Roro, ano bang kasalanan ko? Bakit mo ako laging pinapatamaan? Kasalanan ng mukha mo. Sobrang ganda kasi. Sa lipunang ito, ang kagandahan lang ay wala ring patutunguhan. Walang pera, walang background, at gusto mo pa ring umakyat? Dahil sobrang mayabang ka, babayaran mo ang halaga ng iyong ambisyon. Ayaw ko. Pakiusap, pakawalan mo ako. Ngayon ka naman nagmamakaawa? Noong nakipagtalik ka kay tagapamahala diyang, hindi ka ba matapang noon? Hindi ako nakipagtalik sa kanya. Hinaras niya ako. Sino ang maniniwala dyan? Inumin mo.
Tigil. Lahat tigil. Si Aning, ayos ka lang ba? Sa loob ng 10 minuto, papuntahin si Dr. Bai. Anong nangyayari? Ginoong Sheng, bakit mo ipinagtatanggol ang probinsyanong ito? Binaliwala mo ang mga patakaran ng kumpanya at inapi mo sa publiko ang isang katrabaho. Lahat ng sangkot ay masisante. Ginoong Sheng, hindi namin siya inapi. Si Xianing ang may hindi disente sa personal na buhay. Nakikipagrelasyon siya sa kung sino-sino. Nabuntis siya sa labas ng kasal. Buntis siya. At naakit niya ang isang supervisor ng kumpanya para makakuha ng permanenteng posisyon sa pamamagitan ng backer. Tama si Rugia. Ang tulad niya. Baka may sakit o ano. Paano kung maikalat niya? Eksakto, Ginoong Sheng. Ang dapat masisante ay si Xianing, hindi kami. Ang maruming puso. Nakikita ang lahat bilang marumi. Isulat ang kanilang mga pangalan, lahat ng kumpanya sa ilalim ng Sheng Group hindi sila kukuhanin. At kayong iba. Kung magsasalita pa kayo ng isang salita, magiging katulad kayo nila. Ano pang hinihintay ninyo? Kaladkarin sila palabas. Buwitre, pinatanggal mo ako sa trabaho. Hindi kita pakakawalan. Ako. Hindi na ako masama ang pakiramdam. Talaga, hindi na kailangan magpatingin sa doktor. Salamat pa rin. Si Dr. Bai ay mula sa isang sikat na pamilya ng tradisyonal na gamot na tsino. Kahit na okay ka, hayaan mo siyang magreseta ng ilang formula para maayos ang iyong kalusugan. Hindi naman masasaktan. Hindi ko kailangan. Ang mga may problema sa medical check-up na ito lahat ay posibleng masisante. Ang matatanda, mahihina, may sakit, buntis, at may kapansanan walang tatakasan. Kung hindi ako natatakot na malaman mong buntis ako at masibak mo, ikaw na malupit kapitalista, matatakot ba ako ng ganyan? Salamat sa iyong pag-aalala, Ginoong Sheng. Talaga, huwag na kayong mag-abala. May trabaho pa ako. Babalik na ako sa trabaho. Buntis ka ba sa anak ko? Paano niya nalaman? Iyan lang ang halaga mo. Ang lahi ng Sheng ay marangal. Hindi ito para sa isang mababang uri tulad mo, na maaaring makamtan. Hindi ako gusto ni Ginoong Sheng. At hindi niya magugustuhan ang anak sa aking sinapupunan. Bukod, ang kanyang pinagmulan ay hindi para sa isang tulad ko, isang mahirap na maaaring abutin. Ako. Hindi ako buntis. Hindi buntis. Bakit ka ba kabado? Ako. Ito ay nakakakiliti. Munting iyakin. Matulis pa rin ang dila. Siye. Dahil hindi ka naman buntis. Gawin natin ulit. Ginoong Sheng, hindi pa tayo ganun kalapit. Ang una ay kakaiba, ang pangalawa ay pamilyar. Dahil hindi ka naman buntis. Wala nang kailangan kabahan. Huwag mag-alala, pagkatapos nating gawin. Ikaw na ang magtakda ng halaga. Ano ang tingin mo sa akin? Hindi ako ipinagbibili. Itong dalawang card, ibinabalik ko sa iyo. Mayroon pa ring 5.7 milyong dolyar sa mga ito. Ang 300,000 na ginastos ko, hahanap ako ng paraan upang bayaran ka na may interes. Pakiusap, huwag mo na akong tratuhin ng ganito. Ginoong Sheng, maaaring hindi talaga buntis si Miss Xia? Hindi ako naniniwala. Tingnan mo ang kanyang record medikal. Oo, gagawin ko ito agad. Teka, paalamatan ng lahat ng ospital sa Yuncheng na bawal silang magsagawa ng aborsyon kay Xianing. Kung hindi, lalaban sila sa pamilya Sheng. Nakikipag-ulian siya sa ibang lalaki. Nabuntis sa labas ng kasal, malaki na ang tiyan. Isang tulad niya. Marahil ay may dalang iba't ibang sakit. Mga sanggol? Pasensya na. Hindi talaga kaya ni Mommy na kayo pang alagaan. Kamusta, Doktor? Ito si Xianing. Maaari bang magtanong tungkol sa operasyon ng abortion
Maaari bang ischedule ng mas maaga? Pasensya, hindi namin ito magagawa sa aming ospital. Kailangan mong humanap ng iba. Paano naman kayo hindi makakagawa? Talagang hindi namin kaya. Pasensya na tungkol diyan. Ito. Ano bang nangyayari? Pasensya, puno na ang mga appointments sa OB, GYN. Ang mga doktor ng OB/GYN ng aming ospital, nasa bakasyon lahat. Pasensya, ang lahat ng aming kagamitan ay nasa maintenance. Ang drain ng operating room ay barado. Nanalo ang mga doktor sa loto at nag-resign. May mali. May mali talaga. Dr. Liu. Kamusta, Dr. Liu? Miss Xia, ang iyong ina ay nasa problema. Puntahan mo agad ang ospital. Ano? Ginoong Xia, pinapayuhan ko kayong maging makatuwiran. Ang pasyente ay nasa kritikal na kalagayan ngayon. Kung aalis siya ng ospital, maaaring nasa panganib siya anumang oras. Anong nangyayari? Binibini siya, mangyaring kausapin ang iyong ama. Sinamantala niya ang pagkakagulo ng mga staff. Palihim na inilabas ang iyong ina mula sa ospital at walang nakakaalam kung saan niya siya dinala. Ang 300,000 yuan na bayad sa operasyon na ibinayad mo ay kinuha rin niya. Ano? Tatay, ang pera noong nakaraan ay lahat sinugal mo sa kasino. Sa pagkakataong ito, halos hindi ko na naipon ang pera at gusto mo pa rin kunin ito. Sigurado ka bang gusto mo akong mamatay? Ningning. Sa wakas ay binisita mo ako. Akala ko noong sumabit ka kay Ginoong Sheng, hindi mo na makikilala ang sarili mong ama. Sino ang nagsabing sumabit ako kay Ginoong Sheng? Hindi ako. Huwag kang magsinungaling sa akin, gago. Nakalimutan mo na ba? Noong nakaraan, nakita ko mismo ng aking mga mata na binuhat ka ni Ginoong Sheng. Narinig ko, binigyan ka pa niya ng 2 black card na may kabuuang 6 na milyon. Kung gusto mong malaman kung nasaan ang iyong nanay, kailangan mong ibigay sa akin ang perang iyan. Pero, ibinalik ko na ang mga card kay Sheng Shan. Ano? Kung hindi ka naniniwala, maaari mong suriin lahat ng account sa ilalim ng aking pangalan. Wala na talaga akong pera. Ikaw? Walang kwenta kang basura. Pinayagan mo siyang matulog sa iyo ng libre. Ang isang malaking tao tulad ni Ginoong Sheng, mula sa pagitan ng kanyang mga daliri ilang mumu dito at doon, ay sapat na para sa mga ordinaryong tao tulad natin upang tumagal ng ilang buhay. Kung bibigyan ka niya ng pera, tatanggapin mo ito ng may pasasalamat. Bakit ka nagpapakasanto? Ginoong Sheng, Ginang, nakita namin ang medical records ni Xianing. Siya nga ay buntis ng kambal. Ay naku, magkakaroon ako ng mga apo sa tuhod. At kambal pa. Kahanga-hanga, kahanga-hanga, langit sa itaas, tunay na biyaya. Ang pamilya Sheng, 19 na henerasyon ng nag-iisang tagapagmana, Shan, at sa kanyang espesyal na tadhana. Akala ko ang henerasyong ito ang siyang huli, ngunit hindi inaasahan, sa halip ang pamilya ay yumayaman. Nasaan si Xianing ngayon? Si Binibini siya ay nasa ospital ngayon. Ospital? Magpapalaglag ba siya? Aborsyon? Paano nangyari iyon? Apo ko iyon sa tuhod. Puso ko. Lola, Madam, pakiusap huminahon ka. Miss siya, hindi siya nagpapalaglag. Pupunta siya sa ospital para alagaan ang nanay niya. Mabuti iyan. Mabuti iyan. Siyan, si Ningning ay nagdadalang tao ng anak mo. Dapat siyang tratuhin ng mabuti ng pamilya Sheng. Kailangan mong pumunta agad sa ospital. Ibalik mo siya para alagaan ang pagbubuntis. At ang nanay niya ay dapat ilipat sa pribadong ospital ng pamilya Sheng para sa paggamot. huwag kang mag-alala. Dahil may 6 na milyong dolyar si Ningning, nagsugal ako ng baliw sa kasino at nauwi sa malaking utang sa sugal. Ngayon, hindi ko na talaga mabayaran. Ano na ang gagawin ko ngayon? Manong Xia, ang anak mong babae at si Master Sheng. Ano ang nangyayari? Oh, hindi ko rin alam. Sabi ng lahat, galit si Master Sheng sa mga babae. Hindi ako sigurado. Paano siya naging interesado kay Ningning? Pero nagtataka ako. Kahit si Master Sheng nagalit sa babae, isang babaeng hindi niya mapigilan. Ano kaya siya? Hoy, kapag nagsawa na si Master Sheng, hayaan mo kaming makatikim din. Eksakto. Sabihin mo ang presyo. Pag-usapan natin mamaya. 70,000.
Ngayon, ito lang ang paraan. Kalimutan mo na. Pabigat ka talaga. Malas lang ako. Tara, samahan mo akong makita ang nanay mo. Huwag ka nang magpabagal. Sumakay ka na sa kotse. Bilisan mo. Bakit bigla akong nababalisa? Para. Anong problema, Mr. Sheng? Wala. Baka nagkamali ako. Bilisan mo. Opo. Bakit walang tao dito? Hindi tayo mali ng kwarto. Ito ang ward ng nanay ni Xianing. Pasensya na. Mga kaibigan ba kayo ni Xianing? Oo. Nasaan siya? Ang ina ni Miss Xia ay may acute leukemia. Inabot ng lahat para maitaas ang 300,000 yuan na bayad sa operasyon, ngunit kinuha ito ng kanyang sugarol na ama. At pinilit ang kanyang ina na umalis sa ospital. Umalis lang siya kasama ang kanyang ama. Sinasabi na ibabalik nila ang kanyang ina. Pero may pakiramdam ako na may mali. Kung hindi kayo masyadong abala, dapat kayong pumunta at sila'y tingnan. 300,000 para sa operasyon. Ginoo. Pwede ba akong manghiram ng pera sa inyo muna? Babayaran ko kayo. So magkano ang kailangan mo? Ano ba ang tingin mo sa akin? Hindi ako binebenta. Itong 2 card, ibabalik ko sa inyo. Mayroon pang 5,700,000 sa mga card. Gumastos ng 300,000, hahanap ako ng paraan para bayaran kayo ng may interes. Pakiusap, sa hinaharap, huwag mo na akong tratuhin ng ganito. Maaaring. Mali ang pagkakaintindi ko sa kanya. Si Xianing ay hindi materialistiko. Sinusubukan niyang mag-ipon ng pera para sa operasyon ng kanyang ina. Ngayon, gamitin natin ang lahat ng ating resources para hanapin si Xianing sa loob ng 5 minuto. Gusto ko ang kanyang lokasyon. Opo. Ikaw pala? Nasaan ito? Bakit mo ako tinatali? Ang ganda mo. Ang matandang Gong siya, ay nakipagkasundo na sa amin. 100,000 bawat beses. May utang siya sa akin na 300,000, kaya ibig sabihin, kailangan mong sumama sa akin ng 3 beses. May 8 beses ako. Ako ang pinagkakautangan ng pinakamarami. Bakit hindi mo ako hayaang makatikim muna? Nanaginip ka. Sa gitna ng kawalan, hindi man lang dumudumi ang mga ibon dito. Sa tingin mo, saan ka pupunta? Maging matalino ka. O, kung hindi, magsisisi ka. Hindi. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Akala mo makakatakas ka ngayong abot kamay ka na? Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Buntis ako. Ano? Buntis? Buntis? Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo na lang ang bag ko. May pregnancy test sa bag ko. Buntis talaga siya. Baka kay Mr. Sheng ito. Kay Sheng Xian ito. Kung mangahas kang hawakan ako, hindi ka niya tatantanan. Lagot tayo. Kung talagang kay Mr. Sheng ito, magiging tayong gigising ng isang natutulog na tigre. Bobo ka. Naniniwala ka sa mga kalokohang yan? Ang mga Sheng ay isa lang ang anak bawat henerasyon sa loob ng 19 na henerasyon. Kung talagang nagdadalang tao siya ng anak ni Mr. Sheng, paanong si Mr. Sheng hahayaan siyang gumala ng mag-isa? Dahil hindi kayo sumubok, ako na ang gagawa. Pero buntis siya. Anong alam mo? Ang mga buntis ang talagang pinakamasarap. Maganda, hayaan mo akong bigyan ka ng pagmamahal.
Buwisit. Ang sakit na sakit. Papa, Xiaoning, umutang si tatay sa mga loan shark. Kung hindi ako makabayad, babaliin nila ang aking mga braso at binti at itatapon ako sa ibang bansa. Pinalaki kita ng mahigit 20 taon. Isipin mo na lang na pagbabayad ng utang na loob. Okay? magbayad? Magbayad ng anong utang na loob? Mula noong bata pa ako, nag-iinom ka lang at nagsusugal. Kapag natalo ka, binubugbog mo ako at sinanay para lang mailabas ang inis mo. Tama na. Sabi ng doktor, kung lalabas siya ng ospital, nasa panganib siyang mamatay anumang oras. Kung gusto mong mabuhay ang iyong ina, mas mabuting gawin mo ang sinasabi ko. Mangahas ka pang kumagat sa akin, bitch. Halika dito. Tuturuan kita ng leksyon. Xiaoning, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng iyong lakas. Kung magpapakabuti ka, mas kaunti ang paghihirap mo. Kahit si Zeus mismo ang dumating ngayon, hindi ka makakatakas. May makakapagligtas ba sa akin? Huwag mo akong hawakan. Gusto kong makita kung sino ang mangahas na hawakan siya. Kunin mo lahat. Nasaan si Xiaoning? Malinaw kong narinig siya kanina. Saan mo itinago si Xiaoning? Xiaoning, siya. Gusto kong makita kung sino ang mangahas na hawakan siya. Bakit nandito si Master Sheng? Posible bang buntis si Xiaoning sa kanyang anak? Sheng Xian, tulungan mo ako. Tumahimik ka. Manahimik. Kung gagawa ka ng ingay, handa kang kunin ang bangkay ng iyong ina. Palabasin mo ako. Xiaoning. 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 Nanay, Master Sheng, dumating ka sa maling oras. Si Xiaoning ay dinala ang kanyang ina. Marahil ngayon nasa daan pa siya papuntang ospital. Totoo ba yan? Oo. Paano ako maglalakas loob na magsinungaling sa iyo? Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwedeng maghanap ka. Iwan ang dalawang lalaki para bantayan sila. Ang iba ay sumama sa akin. nanay. Nanay, Ano ang ingay na yan? nanay. 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 Nanay, kumusta ka, nanay? Pasensya na. Kasalanan ko lahat na nahila kita pababa. Nanay, ano bang sinasabi mo? Nakakuha na ako ng sapat na pera. Talagang dadalhin kita sa ospital. Magiging maayos ka. Hindi. Hindi, Xiaoning. Umalis ka na. Umalis ka na. Nanay. Nanay. Nanay, gising. Nanay. Nanay. Sandali pa, tiis lang. Dadalhin kita sa ospital agad. Teka lang. Palabasin mo ako. Palabasin mo ako ngayon din. Sheng Shan. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Iligtas mo ang anak natin. Ano yung ingay na yan? Ginong Sheng! Masyadong marumi sa loob. Puno ng patay na daga doon. Baka dumihan ang sapatos mo. Oh. Umalis na si Xiaoning. Lahat kami makakapagpatotoo. Tama. Mabuti. Pupunta ako sa loob para tingnan. Kung hindi, maniniwala ako sa inyo. Sheng! Ginoong Sheng,
Sianing? Sianing. Sianing, Sheng Xian. Ikaw ba talaga? huwag kang mag-alala. Ako ito. Sianing, pasensya na. Pasensya na, nahuli ako. Dugo. Sianing. 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 Tulong. Tulong. May tao ba? Oh, Sianing. Tumagal ka. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Dadalhin kita sa ospital. Tumagal ka. Inay. 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 Miss Xia, ligtas ka na ngayon. Assistant Lu. Miss Xia, maayos ang nanay mo. Si Mr. Sheng ay umarkila na ng pinakamahusay na doktor ng leukemia sa bansa. Kapag bumuti ang kalusugan ng nanay mo, sasailalim siya agad sa operasyon. Hindi lang ako iniligtas ni Sheng Shan, kundi nag-ayos din ng operasyon para sa nanay ko. Maaari bang itanong, nasaan si Mr. Sheng ngayon? Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Ah, sandali lang po. Mr. Sheng, gising na si Miss Xia. Ganun ba? Babalik ako agad. Ang huling taong sumuway sa akin. Ano ang nangyari sa kanila? Para sagutin si Mr. Sheng. Naputol ang kanilang mga kamay at paa at itinapon sa dagat upang pakainin ang mga isda. Kayong lahat. Gawin ninyo ito ng mag-isa. O kailangan ko bang kumuha ng iba para tulungan kayo? Patawarin mo ako, Master Sheng. Patawarin mo ako. Master Sheng. Master Sheng, pero ako ang tunay na ama ni Xiaoning. Para kay Xiaoning, sa pagbibigay ng tagapagmana sa pamilya Sheng, pakiusap, patawarin mo ang aking walang kwentang buhay. Pinapatawad kita dahil ikaw ang kanyang ama. Bilang paggalang sa ugnayan ng pamilya, pababayaan kitang mabuhay. Pero kailangan mong umalis dito. Kung sakaling bumalik ka, papatayin kita. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Salamat, Master Sheng. Aalis na ako dito. Aalis na ako ngayon din. Kayo namang tatlo. Ako ay isang Budista. Likas na maawain. Ang inyong mga buhay, hindi ko kukunin. Salamat, Master Sheng. Salamat. Salamat. Salamat, Master Sheng. Salamat, Master Sheng. Aling kamay ang humawak sa kanya. Iwan mo ito, saka ka na pwedeng umalis. Master Sheng. Master Sheng. Hindi. Hindi. Master Sheng. Babalik ako agad. See ya. Katatapos lang ni Master Sheng ng ilang bagay, papunta na siya pabalik. Sige, papunta na ako ngayon. Miss Xia, ang matriarch ay nagluto ng sopas para sa iyo. Pinaakyat niya ako para kunin ito. Mangyaring maghintay sa ward. Darating na si Master Sheng dito. Sige, naiintindihan ko. Kasama na ang unang pagkakataon sa kasino. Ito na ang ikatlong beses. Na-save ako ni Master Sheng. Bakit niya ako tinutulungan palagi? Xianing, lumabas ka dito! Oh, Xianing, hinahanap-hanap kita kahit saan. Nakatago ka pala sa ospital. Ano, marami kang ginawang masama at nakuha mo ang nararapat sa'yo? Guan Roro, anong ginagawa mo dito? Lahat kami. Nawalan ng trabaho dahil sa'yo. Akala mo makakalabas ka ng malinis? Hindi ganoon kadali. Si President Sheng ang pumutol sa'yo. Kung may tapang ka, makipagtalo ka sa kanya. Ikaw? Sige, mukhang hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Ga. Xianing, tingnan mo ito. Ano ito? Paano nangyari iyon? Hindi. Kaya ito. Ginawa mo ito gamit ang AI. Eh ano ngayon? Napaka-advance na ng AI face swapping ngayon. Sino ang makakapagsabi kung ano ang totoo? Ano ang gagawin mo? Siraan ka, syempre, Xianing.
Kapag nasend ko na, lalabas ang video na ito sa homepage ng kumpanya, sa group chats ng empleyado, at sa lahat ng forum ng industriya. Pagkatapos, makikita ni Boss Seng ang totoo mong kulay. Ayaw niya nang niloloko siya. Sa tingin mo, sa oras na iyon, pananatilihin ka pa niya sa kumpanya? Ito ay paninirang puri. Ito ay illegal. Burahin mo ang video na iyan ngayon din. Gusto mo bang pakawalan kita? Managinip ka? San? Huwag. Huwag. Shining, masisira ka. Ano? Failed ang send? Bakit walang signal? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na guluhin ang mga tao ko? Boss Seng. Boss Seng? Palayasin siya sa Yuncheng. Ganap na sirain ang mga video files sa kanyang telepono. Siya at si Manager Tsang, permanenteng i-blacklist siya sa industriya. Oh, Master Sheng, pakiusap, hayaan mo akong makawala. Bigyan mo ako ng paraan para makatakas. Master Sheng. Natatakot, ha? Hindi. Alam ni Lola na hindi maganda ang pakiramdam mo. Siya ay gumawa ng espesyal na sabaw para sa iyo. Kumain ka ng kaunti para pakalmahin ang iyong nerbiyos. Salamat. Si Yaning. Magpakasal tayo. Magpakasal? Mr. Sheng, nagkakamali ka ba ng pagkakaintindi? Nagkakamali? Shining. Tungkol sa iyong pagbubuntis. Gaano katagal mo balak itago ito sa akin? Ikaw. Ako. Alam mo na. Plano mong kunin ang aking anak. At hindi ako pakasalan? Sino pa ang pakakasalan mo? Pero, ako. Ang aking pamilya. Nag-aalangan pa rin. Talaga bang ayaw niya akong pakasalan? Masakit. Si Yaning. Gusto mong kunin ang aking anak at pakasalan ang ibang lalaki? Sa ibabaw ng aking bangkay? Parang aso tong lalaki. Sobrang sakit niyan. Pasensya na. Hindi ko napigilan ang lakas ko at nasaktan kita. Hindi, ayos lang. 26 na taon akong nagtimpi. Kaya bakit, sa harap niya, ako'y paulit-ulit na nawawalan ng kontrol? Master Hongguang, itong tinutukoy mong tao na nakatadhana, kapag sila'y dumating, anong mga palatandaan ang dapat? Kung saan patungo ang puso, sumusunod ang katawan. Kapag siya'y dumating, mararamdaman mo ito ng natural. Ito ba ang senyales na sinabi ng Master? Sa palagay ko kailangan kong maghanap ng oras upang bisitahin muli ang Chengguang Temple. Shining, ang pamilyang Sheng ay walang mga anak sa labas. At hindi namin hahayaang kumalat ang aming lahi sa labas kung talagang may alalahanin ka. Maaari naming subukan ng isang pagsubok na kasal sa isang taon. Magkaanak muna tayo. Pagkatapos ay magpasya kung ipagpapatuloy ba ang kasal. Kasunduang bago magpakasal. Shining, kapag ipinanganak na ang sanggol, magpapasya tayo kung ipagpapatuloy ang kasal na ito. Pero, hindi ba sinasabi ng lahat na napupuot ka sa mga babae at hindi ka raw magpapakasal? Ayun pala ang iniisip niya. Ako. May kakaibang ugali. Sa karamihan ng mga babae, may pisikal akong pag-ayaw. Kaya, kailangan kong gawin ito. Naiintindihan ko. Si Yaning, kung papakasalan mo ako, makakakuha ka ng 1 bilyon na cash at 20% ng shares ng Sheng Group at saka, magtitipon ako ng pinakapropesyonal na grupo ng mga espesyalista sa leukemia para bantayan ang kalagayan ng iyong ina sa buong panahon. Hanggat pumirma ako sa kasunduan, hindi na magiging problema ang sakit ng aking ina. Master Sheng, siya ay dapat na isang responsableng at mabuting ama. Ang magkaroon ng 2 anak sa pamilya Sheng ay parang ipinanganak sa Roma. Makukuha ko rin ang 1 bilyon at mag-relax na lang sa natitirang buhay ko. Mukhang madaling desisyon. Paano kung pirmahan na lang natin?
Ihanda mo ang mga gamit mo. Pupunta tayo sa Civil Affairs Bureau. Ngayon? Ang gabi na. Sarado na ang opisina. Huwag kang mag-alala. Sumama ka na lang sa akin. Sa totoo lang, napakasal lang ako ng biglaan. Ang mabilisang kasal ay isang bagay. Ngunit kay Sheng Xian, ang pangarap na lalaki ng bawat babae sa Cloud City, parang, ang pakiramdam na ito, ay sobrang hindi totoo. Masyado ka bang masaya para mag-isip? Hindi ka man lang makakurap. Hindi naman. Bibigyan kita ng isang gabi. Lumipat ka sa akin bukas. Sama-samang tumira. Mr. Sheng, mayroon lang tayong kasal na pakunwari. Mukhang hindi ito tama. Legal tayong kasal, ikaw na ang ginang ng pamilya Sheng. At, ang bata sa iyong tiyan ay ang magiging tagapagmana ng pamilya Sheng. Sa katayuang tulad ng sa iyo, dapat ka pa bang nakatira sa inuupahan? Kaya, ang sanggol lang ang importante sa kanya. Talagang pinahahalagahan ni Master Sheng ang mga tagapagmana. Ito ay hindi isang bahay, ito ay isang kastilyo. Kumusta? Batang hinang. Ay, Malapit ka ng maging ina. At ang clumsy mo pa rin? Pero, medyo cute ka. mag-iingat ako. Bitawan mo ako. Nakatingin ang lahat. Namumula ka na agad. Marami pang bagay na mapapahiya ka. Ikaw. Puro kakalokohan. Ano bang pinagsasabi niya? Gwai-gwai, Ningning. Ang aking mahal na manugang na apo. Hindi na sila makapaghintay na magyakapan pagpasok nila. Ang sweet nilang mag-asawa. Masarap maging bata. Tingnan mo yan, di ba? Ang gagwapo at ganda. At ang sweet at magalang niyang babae. Ang swerte ng lalaking siyan. Ito ang lola ko. Kumusta, Lola? Mabuti, mabuti. Mahal, dinadala mo ang anak ng pamilya Sheng. Malaki ang kontribusyon mo sa pamilya. Ang card na ito, may 300 milyong dolyar. Gamitin mo ito ayon sa gusto mo. 300 milyon. Hindi ko ito matatanggap. Oh, tanggapin mo, tanggapin. Talagang hindi ko kaya. Hoy, regalo ito ng lola mo. Dapat mong tanggapin. Ayaw ko. Kunin mo na. Kung hindi mo ito kukunin, malulungkot si lola. Salamat, Lola. Mahal, halika tingnan. Nahanap ko ito para sa'yo. Isang pangkat ng mga eksperto sa panganganak. Kumusta? Binibini. Tingnan mo. Ito ang nangunguna sa bansa. Obstetrician. Siya ang mangangasiwa sa iyong buong, mga check-up ng pagbubuntis at gabay sa kalusugan. At ito, ang iyong personal na nutrisyonista. Gagawa siya ng pagkain base sa iyong pangangatawan, mga reaksyon sa pagbubuntis at magplano ng 3 pagkain sa isang araw. Ang dalawang ito ay mga espesyal na sinanay, mga espesyalista sa pangangalaga ng ina at sanggol. Sila ay nagtatrabaho ng 24 oras na shift at isang nurse ng Chinese medicine, isang guro ng prenatal, isang psychologist ng pagbubuntis. Hindi ba ito sobra na? Hindi ako nagmamalabis. Ang aking asawa at mga anak. Nararapat sa kanila ang pinakamahusay. Mahal, mapalad si nanay na mayroon ka. Uy, mahal. At ito, si Wang Ma. Siya ay kasama ko ng 30 taon. Siya ang pinakamapagkakatiwalaan. Simula ngayon, siya na ang personal na mag-aalaga sa iyo. Kumusta, Wang Ma? Pakiusap, alagaan mo ako. Magandang araw, madam. Saan galing ang babaeng hampas lupa na ito? Hindi siya karapat-dapat pumasok sa pamilya Sheng. Madam Sheng, handa na ang tanghalian. Mahal, tiyak na gutom ka na. Halika. Kumain na tayo. Miss Yu, may masamang nangyari. Dinala ng binata sa bahay ang isang buntis na babae. At umupa pa ng isang buong grupo ng eksperto sa panganganak. Pinapatiran niya siya rito para sa prenatal care. Ano? Paano nangyari iyon? Walang kwenta. Marunong ka bang maggawa ng kuko? Lumabas ka na. Pasensya na, Binibini Yu. Pasensya na, pasensya na. Hindi ba sinabi nila na si Lord Sheng ay ayaw sa babae? Na nandidiri siya kapag humahawak ng babae? Sinubukan ko lahat ng paraan para akitin siya pero nabigo. Ang babaeng ito, paano siya nabuntis? Wang Ma,
Narinig ko na ang anak mo ay nagtatrabaho sa U-Group. Magaling siya. Kamakailan, mayroon kaming bakante para sa posisyon ng tagapamahala ng proyekto. Iniisip ko kung irerekomenda ko siya. Miss, ang buong pamilya namin ay tapat sa'yo. Ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang sa amin. Mabuti. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Talagang huwag mong hayaang ang babaeng iyon manganak ng batang iyon. Halika rito at humiga. Kailangan ba talaga nating matulog sa iisang kama? Maraming bakanteng kwarto. Ningning. Legal tayong kasal. Bakit parang nahulog ako sa lungga ng lobo? Hindi. Sinabi ng doktor na hindi sa unang 3 buwan. Hayaan mong ilagay ko ang langis para sa buntis. Ano ang iniisip mo? Pasensya na. Ang galing ni Sheng Ye. Kung ako ay tunay na mamahalin niya, siguradong masaya ako. Bukod sa morning sickness, may iba ka bang nararamdaman na hindi komportable? Dito, medyo masakit. Inaakit mo ba ako? Hindi naman. Tinanong mo ako, nagpapakatotoo lang ako. Shaning, tigilan na natin. Hindi ko alam kung bakit, ang katawan mo ay sobrang kaakit-akit sa akin. Pero para sa'yo at sa sanggol, susubukan kong kontrolin ang sarili ko, pero kailangan mo ring maging mas maingat. Pasensya na. Ayos lang. Matulog na tayo. Sheng Ye, ikaw. Tumigil ka sa paggalaw. Matulog ka na. Hindi, Sheng Ye, masyado mo akong mahigpit na hawak. Hindi ako makatulog. Binigyan na kita ng pagkakataon. Dahil hindi ka nakikinig. Kailangan mong tanggapin ang parusa ngayon. Huwag kang mag-alala. Magiging marahan ako. Masakit ang buong katawan ko. Sobra siya. Ano ito? Pupunta ako sa Chengguang Temple. Babalik ako kaagad. Siguraduhin kumain ng almusal paggising mo. Ang asawa mo. Medyo gutom na nga ako. Bababa ako at maghahanap ng makakain. Yaya Wang. Magandang umaga. May natira bang almusal? Ang ginang at ang ginoo, parehong umalis kaninang umaga. Isang walang kwenta na nakapasok sa pamamagitan ng pagbubuntis. Natutulog hanggang halos tanghali. Akala niya talaga siya ang may-ari ng bahay. Gaya ng inaasahan, isang probinsyana, walang alam sa pag-uugali. Hoy, ikaw. Kaya ang pagiging palakaibigan niya kahapon puro peke lang pala. Ang buhay sa mayamang pamilya talagang hindi madali. Paumanhin. Hindi ko sinadyang maging walang galang. Magluluto na lang ako ng sarili kong pagkain sa kusina. Habang wala ang ginang at ang ginoo, kailangan kong mabilis na matapos ang gawaing ibinigay sa akin ni Miss Yu. Tigil. Ang pamilya Sheng ay hindi tulad ng ordinaryong tahanan. Kung gusto mo talagang manatili dito, simula ngayon, kailangan mong matutunan ang mga patakaran mula sa akin ng maayos. Naintindihan mo ba? Si Yaya Wang ay pinagkakatiwala ang katulong ng ginang. Maaring intensyon ng ginang? Naunawaan ko. Isuot mo ito. Sumunod ka sa akin. Gusto ng matandang babae ng lugaw tuwing gabi. Para makuha ang kanyang pagsang-ayon, dapat magaling ka sa paggawa ng lugaw.
Ito ang lahat ng sangkap para sa lugaw. Ikaw mismo ang maghahanda ng mga ito. Igat lobster abalone. Lahat ng ito ay napakahirap ihanda. Matanda na ang matandang babae, masama sa kanyang tiyan ang sobrang seafood. Si Wang Ma ay sinasadya itong gawin para pahirapan ako. Ano pang hinihintay mo? Trabaho na. Sige, gagawin ko. Mahina si nanay, at ang tamad kong ama ay hindi nag-aalaga sa pamilya. Ako lagi ang nagluluto para sa pamilya. Akala mo hindi ko kaya ang ilang simpleng sangkap. Gawin mong mabuti at huwag kang tamarin. Mamaya, susuriin ko lahat. Pagkatapos ng trabaho, kung siya ay madulas sa madulas na hagdan, ang bastard ng babaeng iyon sa kanyang tiyan ay hindi maliligtas. Master, ako ay nakilala kamakailan ang isang babae. Ito ang kanyang birth chart. Pakitingnan. Siya ba ang nakatadhana para sa akin? Malamang, Ginoo, para sa babaeng iyan, may espesyal ka bang nararamdaman? Ako, noong una ko siyang makita, nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na pamilyar. Kapag kasama ko siya, hindi ko mapigilang gustong lumapit sa kanya. Iyan na. Itinadhana kayo sa nakaraang buhay at nagpapatuloy ang tadhana sa buhay na ito. Pahalagahan mo ng mabuti. Talaga? Ang galing. Shining, sobrang natutuwa ako na ikaw. May isa pa akong dapat ipaalala sa iyo. Sa pagtingin sa birth chart ng babaeng ito, maraming paghihirap ang kanyang naranasan noong bata pa siya. Mahina ang kanyang katawan. Sa panahon ng pagbubuntis, kailangan siyang alagaan ng mabuti. Hindi siya maaaring gumawa ng mabibigat na gawain at iwasan ang anumang pagkabunggo o pagkahulog. Kung may magkamali, mahirap nang magbuntis muli. Gising na ba ang ginang? Ginoong Sheng, ito ang mga footage mula sa mga kamera ng pagmamanman na ipinakabit mo sa buong bahay magdamag. Tingnan mo mismo. Magsumikap ka, huwag kang tamarin. Naghahanap ka ng gulo. Umuwi ka agad. Opo, Ginoo. Gagana ba ito? Miss Yu, huwag kang mag-alala. Walang kamera sa bahay ng mga Sheng. Pagdating ng oras, pupunasan ko ang langis sa sahig. Sasabihin ko na si Shining ang gumulong pababa ng hagdan mag-isa. Sino ang nakakaalam kung ano ang nangyari? Diba? Sige, magtitiwala ako sa iyo ngayong isang beses lang. Pagkatapos nito, ang anak mo ay maipromote agad. Salamat, Miss Yu. Aayusan kita ng pwesto para makita mo ang buong sala ng mga Sheng. Magsisimula na ang magandang palabas. Hintayin mo lang at makikita mo. Bakit hindi ka pa tapos? Ang bagal mo. Agad-agad. Kalimutan mo na. Kalimutan mo na. Sumama ka muna sa akin sa itaas. Sige. Si Yaning, Sheng Xian. ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Oh, anong nangyayari? Karaniwan, kapag pumupunta ang Ginoo sa templo ng Chengguang, nananatili siya buong araw. Bakit ka umuwi ng maaga ngayon? Ganyan ka ba mag-alaga? Ginoo, pinagbibintangan ako. Ginang, siya mismo ang nagpilit na magluto ng lugaw para sa matandang ginang. Sinubukan ko siyang pigilan. Hindi siya nakinig. Hoy, Ginoo. Aray? Ginoo, inosente ako. Wang Ma, ikaw mismo ang tanga? At sa tingin mo, lahat ng iba ay kasing tanga mo? Sabihin ko sa iyo, kagabi, ang villa ay may 12 ng kamera ng seguridad na na-install magdamag. Lahat ng ginawa mo ay nahuli sa tape. Ang ebidensya ay matibay. Gusto mo pa bang tanggihan? Ano? Si Wang Ma ay nagtangkang pumatay. Matibay na patunay. Ihatid siya sa himpilan ng pulis. Gagawin ko! Oh, Ginoo, Ginang, maawa kayo sa akin. Si Wang Ma ay tao ni Lola kung tutuusin. Hindi ba ito medyo hindi angkop? Kung maglakas loob siyang saktan ka, kahit sino pa siya, makukulong siya sa bilangguan, dalhin na siya. Opo. Ginoo, mali ako. Paano ka nasaktan ng husto? Ayos lang ako. Hindi naman masakit. Shining, tandaan mo ito.
Bilang babae ko, hindi mo kailangang magpigil at hindi mo kailangang magpasaya ng kahit sino. Kung may mang-api sa'yo ulit, sabihin mo lang sa akin. Kailangan mong matutong gamitin ang impluensya ko. Iyan ang dahilan kung bakit may asawa. Naintindihan mo ba? Sheng Shan, salamat. Palagi, kapag kailangan kita. Ano ang tawag mo sa akin? Mr. Sheng. Amo Sheng. Asawa. Mas maganda yan. Pero, hindi sapat ang salita lamang. Puta. Puta, pokpok. Tatay, gusto kong magtrabaho sa Taian Group. Bakit biglang interesado? Narinig ko, may isang pokpoking babae na sinusubukang akitin si Amo Sheng. Ako na ang bahala sa kanya. Sige, aayusin ko. Puta, hintayin mo lang. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Bakit gising ka pa sa hating gabi? Babalik na ako sa trabaho sa kumpanya. Narinig ko na ang kumpanya ay may napakahalagang kumperensya ng bid sa susunod na buwan. Gusto ko ring mag-ambag ng proposal. Paano kung mapili ito? Hindi masama itong proposal. Ang kliyenteng ito ay isang napakamainit na kalistang kumpanya ng real estate. Ano ang kinakailangan? Ito ay para sa kanilang sariling bagong promosyon ng property. Itong proposal mo, kung sa aspeto ng posibilidad, kontrol sa gastos o pagkamalikhain, ito ay eksaktong nakakatugon sa mga pangangailangan. Tiyak na mananalo ka sa bid. Talaga? Siyempre, Pero, wala kang huling desisyon. Kailangang magustuhan ito ng kliyente. magugustuhan ito ng kliyente. Paano mo alam? Alam ko lang. Gabi na. Dapat ka nang magpahinga. Maligo muna ako. Nasugatan ang kamay mo. Paano ka maliligo? Okay lang. Mag-iingat ako. Tulungan kita maligo. Anong sinabi mo? Sinabi ko. Ang asawa mo ang tutulong sa'yo maligo. Hindi na kailangan. Sheng Shan, ibaba mo ako. At magmamasahe rin ako sa mga bahaging namamaga at masakit. Hindi. Talaga, hindi. Ginoong Sheng, Ginang, nasa opisina tayo. Lalabas muna ako kapag walang tao. Pwede kang lumabas pagkalipas ng 10 minuto. Hindi pwedeng may makakita sa ating magkasama. Bakit? Nahihiya ka ba sa akin? Hindi. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang amo ko. Kung may makakaalam tungkol sa relasyon natin, mula ngayon sa kumpanya, magkakaroon ba ako ng kapayapaan? Gusto ko lang tumutok sa sarili kong trabaho. Gawin lang ang trabaho ko. Sina. Pero, kailangan kong mag-iwan ng marka. Ayaw kong mapansin ka ng ibang lalaki. Anong marka? Aso ka ba? Ang lakas mong kumagat. Ang lakas mong kumagat. Xiaoning, maligayang pagbabalik. Paano na ang bibig mo? Wala. Nakagat lang ng aso bago ako umalis. Magsabi ka ng totoo. May kasintahan ka na ba? Ikukwento mo sa akin lahat. Wala. Halika rito. Tumigil muna sa ginagawa mo sandali. Ipapakilala ko. Ito ang bagong supervisor ng departamento natin, Yu Yue. Palakpakan natin siya. Magandang araw sa lahat. Ako si Yu Yue. Narinig mo ba? Ang bagong supervisor natin ay may malakas na background. Anong background? Yu Yue, pero totoo siyang tagapagmana. Ang pamilya Yu ay pangalawa lamang sa pamilya Sheng sa Cloud City. May mga balita dati na ang dalawang pamilya ay maaaring magkaalyansa sa kasal. Ngayon, dumating siya ng espesipiko para magsimula sa Taian. Baka sila ni President Sheng ay malapit nang magpakasal.
Maligayang pagdating, Supervisor Yu! Si Sheng Xian mayroon na palang pakakasalan at isang napakagandang mayamang babae. Kung hindi dahil sa hindi inaasahang pagbubuntis ko, malamang kasal na sila ngayon. Oras na ng tanghalian. Pumunta tayo sa lugar na pinuntahan natin dati. Tara na. Oh, tara na. Nandito na ang tanghalian. Kumain ka sa opisina ko. Pwede naman akong pumunta sa cafeteria. Ito ay espesyal na ginawa para sa iyo. Isang masustansyang pagkain para sa buntis. Pupunta na ako diyan. Chen Jia, pupunta ka ba sa cafeteria? Xiaoning, kakain na kami. Gusto mo bang sumama? Hindi na lang, sige na kayo. Ang misteryoso. May plano ka ba sa nobyo mo? Hindi, wala. Sige, nabibiro lang kita. Tuloy na ako sa tanghalian. Tara na. Nandito ka na. Bakit ikaw? Si Yan, kakasimula ko lang ngayon. Pumunta ako para lang bumati. Yuyubay. Huwag mong isiping hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Ang pagpapapasok sa iyo sa Taian ay personal na hiningi ni Uncle Yu. Pumayag lang ako dahil sa respeto sa matagal na pagkakaibigan ng ating mga pamilya. Ato Billy. Pero, mas mabuti pang ibaba mo ang iyong pag-uugaling prinsesa. Kung malaman ko na nagdudulot ka ng gulo sa kumpanya, papapakin ko ang iyong mga gamit at aalis ka agad. Si Yan? Paano mo masasabi iyan tungkol sa akin? Lahat ng ginagawa ko lahat para sa iyo. Ako. Huwag kang lalapit sa akin. Ang paglapit sa iyo ay nakakasuka sa akin. Ano bang mali ang nagawa ko? Bakit kailangan mong sabihin ang mga bagay na iyan para hiyain ako? Si Yan, magsalita ka. Anong nangyayari dito ngayon? Si Master Sheng ay ayaw na hinahawakan siya ng mga tao. Mukhang siya at si Supervisor Yu ay may talagang espesyal na relasyon. Kaya ito ang maliit na babaeng mapang-akit. Medyo kaakit-akit siya. Sayang at galing siya sa mababang antas ng lipunan. Ang pamilya Sheng ay hindi kailanman hahayaang umangat ang isang tulad niya. Lumabas ka. Oh, Hindi ikaw. Ikaw, lumabas ka. Si Yan. Si Yaning, teka lang. Marami pa tayong oras. Halika dito. Sheng Xian, anong ginagawa mo? Huwag gumalaw. Hayaan mo akong yakapin ka. Siya lang ang makakapagpakalma sa akin. Ang pamilya Sheng at pamilya Yu ay matatandang magkaibigan, kaya si Yu Wei at ako ay magkakilala simula pagkabata. Bukod doon, wala kaming relasyon. Hindi nga kami magkaibigan. Bakit niya ipinapaliwanag ang lahat ng ito sa akin? Bakit hindi ka nagsasalita? Nagsiselos ka ba? Hindi naman. Magsisimula na ang pulong ng ebalwasyon. Bakit wala pa si Shining? Bakit siya, P, nananatili sa opisina ni Shan ng matagal? Ano bang ginagawa nila doon? Alas 2 na. Bakit hindi mo ako ginising? Normal lang ang antok sa pagbubuntis. Matulog ka pa ng konti. Hindi, may napakahalagang pulong ako ngayong hapon. Kailangan kong nandoon. Ang bagong proyekto ng Shengxi Real Estate ay ang pinakamahalagang proyekto ng kumpanya para sa quarter na ito. Kaya, ang pulong ngayon ay para pumili mula sa mga internal na proposals ang pinakamahusay para pagandahin at ibid. Ako? Pasensya na. Nahuli ako. Bago ka pa lang sa trabaho, paano mo nagawa magpahintay ng maraming senior executives? Pasensya na talaga. Sa tingin mo ba dahil buntis ka kay Sian, hindi ka na pwedeng galawin? Ngayon ay ituturo ko sa'yo ang iyong lugar. Kung sapat na ang paumanhin, bakit pa tayo may mga patakaran sa kumpanya? Bilang supervisor mo, ngayon, di-disqualify kita sa pitch. Ano?
Alisin siya rito. Supervisor Yu, pinagbutihan ko ang proposal na ito. Walang pangalawang pagkakataon. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Si Yan. CEO Sheng. Okay ka lang ba? Bakit darating si Sian sa ganitong klase ng pulong? Ganoon ba siya kaayaw na pahirapan ng babaeng iyon? Lahat umupo. Didisqualify ang isang tao dahil sa late ng konti. May ganoon bang patakaran ng kumpanya? Hindi ko alam. Supervisor Yu, kung mahuli kitang inaabuso ang kapangyarihan mo, pwedeng ka nang mag-impake ng gamit mo. CEO Sheng, sinubukan ko lang na huwag sayangin ang oras ng lahat sa ugali ni Shining. Pagpapabobohan ng ganoon, kahit bigyan natin siya ng oras, makakagawa. Kaya siya ng maganda. Hindi nagpapabobo si Shining. Nahuli siya dahil sa akin. Ano? Ano bang ginagawa ni Sheng Xian? Bakit niya sinasabi ang lahat ng ito? Tinawag ko siya sa opisina ko ng tanghali para pag-usapan ang trabaho, kaya siya nahuli. Supervisor Yu, tatanggalin mo ba ako? Pasensya na. Hindi ko nakuha ang buong larawan. Maupo ka. Supervisor Yu, simulan na natin ang pulong. Sige, magpatuloy ka. Ang floor plan na ito ang pinakamabenta natin. 3 unit na lang ang natitira. Sa tingin ko dapat nating mas i-highlight ang lokasyon ng Shengxi Real Estate at sa pamamagitan ng paghihiwalay ng pedestrian at sasakyan at pagpapabuti ng berdeng kapaligiran, maaari nating likhain. Ang ganitong uri ng pitch ay mas makakatulong sa pagbenta ng mga bahay. Lahat ng nabanggit ay mahuhusay na puntos. Ngayon, mayroon tayong huli. Shining, ikaw naman? Umakyat ka na. Dahil sa mga katangian ng property na ito, nag-draft ako ng kampanya na tinatawag na ang City Youth Home Plan bilang plano ng promosyon. Naaabot nito ang mga pain point ng mga kabataan ngayon. Pangunahing nakatuon ito sa paglalakbay, buwan ng bayad, at solusyon sa pampublikong transportasyon. Iyon lang para sa aking proposal. Salamat sa lahat. Bumoto na tayo ngayon. Lumabas na ang mga resulta. Para sa ating bid proposal ng Taian Group, gagamitin natin ang bersyon ni Shining. May tutol ba? Supervisor Yu, Wala. Walang tutol. di desisyon na. Magaling. Hindi ba si President Sheng ay mapang-api sa babae? Bakit siya aktibong lumalapit kay Shining? Si President Sheng ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga regular na empleyado. Pero tinawag niya si Xianing mag-isa sa kanyang opisina. Totoo bang may relasyon sila? Hindi man lang makagawa ng disenteng proposal? At nag-aaksaya ka ng oras sa chismis? Bumalik na kayo sa trabaho. Bilis, tara na. Akala ko si Sian ay isang tunay na monghe, walang pagnanasa sa mundo. Pero may nagustuhan din pala siya. Kung ganon, ang mahal niya, bakit hindi ako? Kailangan kong mabawi siya. Alamin, kung sino ang tunay na boss sa likod ng Shengxi Ari-Arian, ano kung mapili ang proposal? Xianing, sa pulong ng pagbibid, bibigyan kita ng isang malaking sorpresa. Ning-ning. Tungkol sa pulong noong nakaraang araw, narinig na naming lahat. President Sheng, bakit kanya pinoprotektahan? Oo. Wala naman kayong espesyal na relasyon kay President Sheng, di ba? Ano? Imposible. Hihintayin kita sa entrance ng kumpanya. Sabay tayong umuwi. Kailangan kong mag-overtime para baguhin ang proposal. Mauna ka na. Anong nangyayari? Ang babae ay magtatrabaho ng gabi ulit ngayon. Yung ginawa mo mismo, yung Hawthorne pear soup, ano na? Ako na ang magdadala sa kanya. Siya mismo ang gumawa ng sopas. At siya rin ang nag-deliver ng pagkain. Hindi ko inakala na si Mr. Sheng ay magiging ganito ka-homely pagkatapos magpakasal. Si Mr. Sheng ay medyo satisfied sa proposal ko. At yun lang, pinapahalagahan lang niya ang talento. Purong pagpapahalaga.
Talaga? Isang malaking tao tulad ni Mr. Sheng ay personal na makikialam para mag-mentor sa isang junior employee. Si Mr. Sheng ba ay talagang approachable? Oo naman. Mabait talaga siya. Pinupuri niya ako. So ibig sabihin, basta magsikap ako. May pagkakataon ako na personal na ma-mentor ni Mr. Sheng. Ngayon tila, yung chismis na si Mr. Sheng ay ayaw sa babae ay hindi totoo. Ang kanyang affair kay Yu Yue ay hindi rin mukhang totoo. Wala itong kinalaman sa iyo. So ibig sabihin, si Mr. Sheng ay single na ngayon. May pagkakataon pa ako. Mukhang ganun nga. Ningning. Sa susunod na mag-discuss si Mr. Sheng ng proposal sa iyo, pwede mo ba akong tulungang malaman ang kanyang mga kagustuhan? Hindi ko sasabihin sa iyo. Matagal na akong may crush kay Mr. Sheng. Ako rin. Well, kapag hindi ako pumayag, malamang hindi nila ako pakakawalan. Ang galing. Ang ibang asawa ay gustong-gusto na bantayan ang kanilang asawa araw-araw, pero siya, sa kabaligtaran, iniisip na tulungan ang iba na mangakit ng sarili niyang lalaki. Salamat talaga. Ano ang pinag-uusapan niyo? Anong ginagawa niya dito? Sinabi ko sa kanya na umuwi na muna. Ginoong Sheng. Ang gabi na. Bakit nandito ka pa sa opisina? Ginoong Sheng, gusto ko ring mag-improve. Pwede mo ba akong gabayan? Tigil. Ginoong Sheng. Tingnan mong mabuti. May asawa na ako. Ano? Ito, paano nangyari iyon? Kung may asawa ka, malaking balita iyon sa Cloud City. Paano na walang nakakaalam? Iyon ay dahil ang asawa ko ay napaka-low-key. Pero kung hindi mo ako pinaniniwalaan, mapapatunayan ko sa iyo. Hoy, Ginoong Sheng, mayroon akong proposal dito na may malaking bug. Kailangan kong talakayin ito ng malalim sa iyo. May oras ka ba? Maaari na kayong umalis ngayon. Sa susunod na ganyan ang gagawin mo. Masisibak ka sa trabaho. Okay. Muntik na akong mamatay sa takot. Napili na sa wakas ang proposal ko. Kung malaman ng kumpanya ngayon, hindi ko maisip kung gaano karaming chismis ang magkakaroon. Ikaw, anong ginagawa mo? Opisina ito. Hindi ba sinabi mo lang na may proyekto na gusto mong talakayin ng malalim sa akin? Ako, basta. Anong basta? Si Aning. Pwede akong pumayag na hindi isa publiko ang relasyon natin, pero hindi ka naman ganoon ka-generous, di ba? Tinutulungan mo ang iba na malaman ang kagustuhan ng asawa mo? Narinig niya lahat. Siya, galit. Alam kong nagkamali ako. Kalimutan mo na. Sino bang naglagay sa akin sa isang walang pusong maliit na bagay? Eto. Nilaga ko ito para sa'yo. Sabaw ng hawthorn at peras. Nakakatulong ito sa pagkahilo sa umaga. Uminom ka na at umuwi ka na sa akin. Ang bidding conference ng Shengshi Real Estate ay ipinagpalit ng 1 linggo, kaya hindi na kailangan magmadali sa proposal. Ipinagpalit ng 1 linggo? Paano mo nalaman? Ang boss ay kaibigan ko. Uminom ka na. Ipaalam sa lahat. Ang bidding conference ay ipinagpalit ng 1 linggo. Naunawaan. Siya nga pala, Master Sheng. Narinig ko si Miss Yu ay nagtatanong-tanong kamakailan tungkol sa tunay na may-ari ng Shengshi Real Estate. Paano mo plano ang gagawin? Dapat ba nating sabihin sa kanya na ang Shengshi ay talagang itinatag mo? Itong si Yu Yue, anong daya na naman ang ginagawa niya? Nakuha ko na. Hayaan mo siya. Busog na ako. Marami pang natira. Umuwi na tayo. Ibaba mo ako. Opisina ito. Paano kung may makakita sa atin? Buntis ako. Hindi lumpo. Hindi pwede. Kailangan magtipid ng lakas. May gagawin pa tayo sa bahay. Mana ka. Ibaba mo ako. Bilisan mo. Ibaba mo ako. Oy, Niambay, yung babaeng buhat. Hindi ba siya yung galing sa school na dati? Sumusunod sa'yo palagi? Siya Ning? Mukha nga talagang ning-ning. Senior Wen, binorda ko mismo itong peace charm. Para sa'yo to. Salamat. Hoy, Nianbay. Ang ganda ni Xianing at laging nakadikit sa'yo.
Hindi ka ba natutokso? Kahit ganoon siya kaganda. Sayang lang at mahirap ang pamilya niya. Hindi siya bagay sa ating second young master Wen. Sumasangayon ka ba, Nianbei? Hindi tugma ang mga pamilya natin, kahit pilitin natin. Anong magandang maidudulot? 2 taon ko na siyang hindi nakikita. Mas gumanda pa siya kaysa dati. Ang munting sumusunod noong araw. Lumaki ng napakaganda. At ngayon ay nakasakay sa mamahaling kotse na nagkakahalaga ng milyon-milyon, kaya walang pagsisisi? Ang dami mong pakialam. Hoy, biro lang. Bakit ka nag-aalala? Mr. Sheng, nagbayad ka ng malaking halaga para sa pink na diamante na ito at umarkila ng mga nangungunang artisan sa buong mundo para magmadali sa paggawa ng custom na singsing na brilyante. Malamang balak mong mag-propose sa asawa mo. Kung hindi dahil sa akin, hindi niya kailangang pagdaanan ang hirap ng pagbubuntis sa murang edad. Pero, mahaba ang buhay. Unti-unti ko siyang mababawi. Nagtanong ako kay Lola, sabi niya, mahilig ang mga babae sa seremonya. Kaya magsisimula ako sa pag-propose sa kanya. Kung alam ng asawa mo ang nararamdaman mo, tiyak na maaantig siya. Ang problema ay, hindi ko alam kung sasabihin niyang oo. Medyo kinakabahan ako. Tamang-tama para sa hapunan. Narito na siya. Nagpadala ang kusina ng sabaw ng tadyang, maghugas ka muna ng kamay. Unang beses makita si Sheng Shan na kinakabahan ng ganyan. Yung sinubukan niyang itago kanina, singsing ba yun? Narinig mo na ba? Si President Sheng ay tila may asawa na. Talaga? Sino kaya ang maswerte na makapag-asawa ng katulad ni President Sheng, isang tunay na gintong lalaki? Sa palagay ko, ang pinakamalamang ay si Supervisor Yu, di ba? Ngayon ay kaarawan ni Supervisor Yu. Nakita ko siyang nakaayos na, nakabihis ng maganda, at umalis. Baka makikipag-date kay President Sheng. Malamang hindi. Si President Sheng at si Supervisor Yu, hindi ba sila nagkakasundo? Ano ang alam mo? Yan ang tinatawag na paglalayo. Hoy, Ningning. Ikaw ang paboritong alaga ni President Sheng. Alam mo ba kung sino ang misteryosong asawa niya? Si Supervisor Yu ba? Hindi ko rin alam. Talaga. Sa tingin ko siya iyon. Sino pa kaya? Talaga. Kung tutuusin, may ganyan siyang posisyon sa kumpanya. Tingnan mo kung paano siya May tratuhin. gagawin ako mamayang gabi. Ipapasundo kita pagkatapos ng trabaho. Ihahatid ka sa bahay. Hindi na, sasakay na lang ako ng taxi. Ang malas ko. Umulan ng niyebe pagkatapos ng trabaho. Walang masakyan na taxi. Baka mag-jogging ako para sumakay ng bus. Ningning. Ang tagal na mula noong huli tayong magkita. Senior Wen, Ako to. hindi na kailangan, senior. Palagi kang mahina, huwag kang lalamigin. Isuot mo na lang. Ningning, ang pagkikita natin ay tadhana. Pwede ba kitang ilibre ng pagkain at makipagkwentuhan? Noong kolehiyo, marami akong natulong mula kay Senior Wen. Tinustusan pa niya ang aking matrikula. Hindi tama na tanggihan siya. Sige. Saka na ako mag-abala sa'yo, senior. Taro na. Makikipag-date ako ng hapunan sa isang matandang kaibigan. Uuwi ako ng late ngayon. Matandang kaibigan, hindi ba sinabi mo na noong kolehiyo dahil sa sitwasyon ng pamilya niya, halos wala siyang kaibigan? Saan nanggaling ang matandang kaibigan na yan? Siyan? Siyan, biglaan ang imbitasyon mo. Wala man akong panahon para mag-ayos ng maayos. Huwag kang mag-alala, okay? Ikaw, Hindi ko talaga inaasahan na naalala mo pala ang aking kaarawan. Ang saya ko. Siyan, talagang hindi mo ako gaano kinamumuhian. nasira ba siya? Ano ba ang lahat ng katarantaduhan nato? Narinig ko. Iniimbestigahan mo ang tunay na may-ari ng Shengshi Real Estate. Oh, nagtataka lang ako. Gustong malaman pa. Yuyue.
Para kay Tito Yu ang mga pagkakamali mo dati pwede kong palampasin. Ngunit tandaan mo ito. Si Shining ay kasama ko. Hawakan mo siya, hawakan mo ako. Kung iisipin mo man lang na hawakan siya muli. Hindi ako magiging magalang. Tinawag mo ako dito para sabihin lang ito? Ano pa? Ano pa ang kailangan kong sabihin sa iyo? Talagang hindi ko maintindihan. Si Shining ay isang probinsyana lang isang magsasaka. Sa usapin ng pamilya, itsura, edukasyon, ano ang kulang sa akin kumpara sa kanya? Hindi ko lang maintindihan. Dahil lang ba buntis siya sa anak mo? Pwede rin akong mabuntis yan. Kung gusto mo, kaya nating gawin ngayon. Tama na sasabihin ko sa iyo ng isa pang beses. Hindi ako interesado sa iyo at kung mabuti man si Shining o hindi, hindi mo dapat husgahan. Ano ang ginagawa niya rito? At nakasuot ng jacket ng ibang lalaki? Hindi ba yan ang pangalawang binata ng pamilyang Wen? Sabi ko sa'yo, katulad ni Shining na may itsura, isang hamak, ang iniisip lang nila ay kung paano umakyat sa hagdan sa anumang paraan. Ngayon nakita mo na. Ngayon naniniwala ka na ba sa akin? Maupo ka rito. Salamat. Salamat. Masarap ang ulam na ito. Hindi ako makapaniwala na narito rin si Shengshan. Yung nasa tapat niya ay si Supervisor Yu. Ngayon ay kaarawan ni Supervisor Yu. Nakita kong nagbihis siya ng magara at umalis. Malamang nakikipag-date kay punong ehekutibong Sheng. Kaya pala sinabi niyang abala siya ngayong gabi. Nagdiriwang siya ng kaarawan ni Supervisor Yu sa restaurant. Yung singsing na iyon ay regalo sa kaarawan para sa kanya, hindi ba? Makatuwiran iyan. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Sheng ang nangungunang marangal na pamilya sa lungsod ng Ulap, ang pinakaprestihiyoso. Si Supervisor Yu at siya ay isang magkatugmang mag-asawa. Buntis sa iyong anak at naglilibot pa rin na umaakit ng ibang binata. Gusto niya talaga magkaroon ng lahat. Paano mo nalaman na buntis siya sa anak ko? Inimbestigahan mo ako? Ako, Malinaw. Kay Shengshan, kasal lang ito para sa bata. Bakit makita siyang kasama si Supervisor Yu ay medyo nalulungkot pa rin ako. Anong problema? Hindi ba bagay sa panlasa mo ang pagkain dito? Pasensya na. Kuya Wen, hindi ako maganda ang pakiramdam ngayon. Ibang araw na lang tayo kumain. Bakit aalis ka agad pagdating mo rito? Ang pangit ng damit na ito. Sobrang pangit. Ang galing ng pagkakataon na makita ka. Hindi mo ba ako ipapakilala sa matandang kaibigan na ito? Hindi ba ito yung lalaking may hawak kay Ningning noong gabing iyon? Ningning, ito si. Ningning. Bakit kailangan mong maging masyadong close? Siya. Si Supervisor Yu ay may galit na sa akin. Kung malaman niya ang relasyon ko kay Shengshan, sino ang nakakaalam kung paano niya ako tatatargetin mamaya? Hindi. Kailangan kong humanap ng paraan para mag-bluff. Senior Wen. Ako. Hayaan mong ipakilala kita. Siya ang tito ko. Tito? Hindi ko maalala na si Ningning ay may ganito kabata at mayamang tito. Tito, ang layo naman. Ang malikot na Soro. Ngayon, nahuli na siya. Ano ba ang nasa maliit na isipan ni Shining? Ano ang iniisip niya? Kahanga-hanga na naisip niya iyon. Bakit biglang naging tahimik? Tulong, sobrang awkward nito. Kumusta, tito? Ako si Ven Nianbay. Ako ang senior ni Ningning sa kolehiyo. Kumusta, Ginoong Wen? Dahil nagkataong nagkita tayo, sabay tayong kumain. Ano? Sa tingin ko hindi na kailangan. See it. Waiter, pwede bang mag-private room? Sige, sundan mo ako. May kailangan akong gawin. Aalis na ako. Kita kits.
Ang shampoo ng tito. Bakit pareho ng amoy kay Ningning? Sila ba ay magkasama? Imposible. Sobrang nag-iisip lang ako. Ano ang gusto mo? Pangalawang Guro Wen. Malapit ka sa ningning ko, ha? Si Ningning ay nahirapan noong una siyang nag-enroll. Tinulungan ko siya sa ilang bahagi ng kanyang tuition. Hindi naman ito malaking pera, pero siya ay isang mabait na babae. Naramdaman niya na may utang siya sa akin. Kaya iginiit niya na maging ang aking sidekick sa loob ng 2 taon. Sabi ng buong paaralan siya ay aking anino. Naiintindihan ko. Kung gayon, dapat kitang pasalamatan ng maayos. Kaya, ako na ang bahala ngayong gabi. Ilabas mo ang alak na iniipon ko. Si Mr. Sheng. Hindi na kailangan, tito. Hindi naman kailangan. Siyempre kailangan. Dahil, bukod sa akin, ayaw ko na si Ningning ay may utang sa ibang lalaki. Bakit parang ang tito na ito ay may kakaibang saloobin kay Ningning? Ito ay isang limited edition Romany Conti. Isang bote ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sino ba talaga ang tito ni Ningning? Hindi lang siya nagmamaneho ng luxury car, pero napakaluwag din niya sa paggastos. Salamat sa pag-imbita sa amin, tito. Ningning, subukan mo. Ito ay magandang alak. Hindi, salamat. Ako. Hindi siya pwedeng uminom. Oh, talaga? Pero naalala ko noong paaralan. Kaya mong uminom ng marami. Hindi mo ba naaalala noong tayo? Senior Wen, ang mga tao nagbabago. Ang dati mong gusto ngayon, kapag tiningnan mo muli, baka maging nakakasakit na sa paningin. Hindi ba? Ako. Sa tingin ko, si Shining ay tila sentimental. Tungkol kay Mr. Wen, sobrang lapit niya kay Shining noong paaralan. Guwapo at magandang babae. Siguradong may nararamdaman sila sa isa't isa, di ba? Sabi nila, ang mga kabataang di makalimutang alaala. Ang pinakamadaling buhayin muli. Hindi iyon. Wala sa pagitan namin ni Senyor. Talagang wala. Abala ako sa pag-aaral noon. Walang oras para sa pag-ibig. Pero Ningning, talagang may nararamdaman ako sa'yo. Ano? Kita mo, ang anting-anting na ibinigay mo sa akin? Dinala ko ito sa lahat ng mga taong ito. Kaya Ningning, kahit medyo huli na, pero maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataong manligaw sa'yo? Ikaw. Pag-isipan mo muna bago sumagot. Kung mali ang sasabihin mo, ang iyong senior dito ay hindi makakaalis ng silid na ito ngayon na buo ang mga paa at kamay. Pasensya na, Senior. Pakiramdam ko'y pasasalamat lang ang para sa'yo. Wala nang iba. Ano? Nagsisinungaling ka, di ba? Paano mo di nagustuhan? Naiintindihan ko na ngayon. Dahil kay Tito, di ba? Masyado kang nahihiya umamin. Hindi, Senior. Pasensya na talaga sa hindi pagkakaintindihan. Wala akong nararamdaman para sa iyo. Pasensya na. Pero, kailangan ko munang pumunta sa banyo. Mr. Sheng, kahit na mas matanda ka, si Ningning ay nasa hustong gulang na. Sana mula ngayon, huwag ka nang makialam sa mga bagay niya. Second young Master Wen. Itong usapin ay usaping pampamilya namin. Aalis na kami ni Ningning. Kayo dalawa. Mag-enjoy kayo. Bakit siya ang makakasama sa pagdiriwang ng kaarawan ni Tagapamahalayo? At bigyan siya ng maingat na inihandang singsing bilang regalo sa kaarawan. Kakainan ko lang kasama ng senior ko at siya'y dumating at dinulo ito. Sa puso ni Shengshan, ano ako para sa kanya? Master Shen. Master Shen, lasing ka. Ikaw at yung Wen na yon, ano ba talaga ang nangyayari? Sinabi ko sa'yo, siya lang ay isang benefactor na sumuporta sa akin. Sabihin mo na lang na ako ang tito mo. Dahil naroroon din si Mr. Yu, ang supervisor. Natatakot akong mabuli sa kumpanya, kaya hindi ako nangahas magsabi ng totoo. Pasensya na. Hindi ko na ayos ng maayos. Hindi ako naging sensitibo. Hindi kita nabigyan ng sapat na seguridad. Sabihin mo kay Yu Wei hindi na siya kailangang pumasok. Oo, Master Sheng.
Kung magtatanong si Miss Yu kung bakit, ano ang sasabihin ko? Sabihin mo lang, dahil ayaw siya ng asawa ko. Master Sheng. Dahil sa sinabi ko, si Sheng Shan ay nagtanggal kay Supervisor Yu. Bakit niya ginawa iyon? Ikaw at si Supervisor Yu. Ningning, wala namang relasyon sa pagitan namin. Nagkita kami ngayong gabi dahil marami siyang ginagawang kalokohan kamakailan. Gusto ko siyang bigyan ng babala. Sa totoo lang, ang mga pamilya namin ay matagal nang magkakalapit. Maliban kung talagang kailangan, hindi ko kayang sirain ang relasyon. Kaya nagkamali ako ng intindi. Kung gayon, napakabuti mo sa akin, dahil ba ito sa obligasyon o may konting pagmamahal ka ba para sa akin? Ningning, bago kita nakilala, hindi ako pumasok sa kusina, pero pagkatapos kitang makilala, nabuntis ka. Gustong-gusto kong gumawa ng para sa iyo. Kaya kamakailan lang ako natututong magluto ng pagkain para sa buntis para sa iyo. Ito ay isang anting-anting para sa kaligtasan na nakuha ko mula sa templo para sa iyo at sa ating sanggol. Bago kita nakilala, nagsindi ako ng insenso at nanalangin para lang sa aking kapayapaan ng isip. Pero ngayon ang lahat ng aking ipinagdarasal ay ang ligtas mong panganganak. Ningning, ano ang dapat kong gawin para maramdaman mo ang aking puso? Pasensya na. Hindi lang ako makapaniwala na ako ay napakaswerte na makilala ka. Baliw. Dapat akong magpasalamat sa langit sa pagdadala sa iyo sa akin. Kaya, ningning mananatili ako sa iyo habang buhay. Nakakainis. Isang magandang kaarawan, nasira ng babaeng iyon. Miss, kanina lang, may tawag mula sa Tayan Group na nagsasabing. Anong sabi? Sabihin mo na, o bubunutin ko ang dila mo. Sabi nila sinibak ka ni Master Sheng. Ang dahilan ay, ayaw ka ng asawa niya. Anong sinabi mo? Asawa ni Sian? Ano ang ibig sabihin nito? Baka sa panahong ito, totoo ang mga chismis sa kumpanya? Talaga bang siya ay nakapag-asawa na kay Shaning? Malapit nang magsimula ang pagpupulong para sa pagbibid. Ang may-ari ng Shengshi Real Estate. Nahanap na ba ninyo siya? Pasensya na po, Miss. Masyadong misteryoso ang pagkakakilanlan ng taong ito. Wala kaming impormasyon. Walang kwenta. Miss, pakiusap huminahon. May iisipin akong ibang paraan. Tumahimik ka. Nakaisip na ako ng paraan. Shaning, lakas loob mo akong hadlangan? Wawasakin kita. Ngayon, salubungin natin ang bidding representative mula sa Tayan Group sa entablado. Kinakabahan ka ba? Hindi naman. Matagal na akong naghintay, sa wakas nakuha ko na itong pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Abangan mo, isang araw, magiging kasinggaling mo at tatayo sa tabi mo. Sobrang inaabangan ko ang araw na iyon. Pagdating ng oras, ikaw ang bahala sa labas at ako naman sa loob ng bahay. Magluluto ako ng iba't ibang masasarap na pagkain para sa iyo araw-araw. Sige. Magandang araw, mga iginagalang na hurado. Ako si Shaning mula sa Tayan Group. Isang karangalan ang makilahok sa presentasyon para sa proyektong ito ng bidding. Susunod, nais kong ipakita sa inyo. Eto, ang mga dokumento para sa inyo. Basta gagawin mo ang sinasabi ko. Tiyak na mababawi mo si Shaning. Ito ang orihinal na draft ng proposal ni Shaning para sa bidding. Sana lang sa pulong ng bidding, ipakita mo ang isang magkatulad na plano sa ginawa ni Shaning sa entablado. Bakit ko gagawin iyon? Ang pamilya Sheng ay hindi titiisin ang isang manugang na may mantsa sa kanyang reputasyon. Kapag napatunayang nagkasala si Shaning ng plagiarism, masisira ang kanyang reputasyon. Tiyak na palalayasin siya ng pamilya Sheng. Kapag nangyari iyon, kailangan mo lang sabihin na na-set up ka rin. Pagkatapos, aliwin mo siya ng maayos. Hindi ba't mapapasa iyo ang kanyang puso sa huli? Sunod, tawagin natin ang huling kinatawan ng pagbid sa entablado. Ikaw na. Sige, tuloy. Malika, ang paggamit ng ganyang kahiyahiyang paraan ay hindi magwawagi ng tunay na pag-ibig. Ano ang sinabi mo? Ang dating ako ay mayabang, mapagmataas, at nawala ang aking tunay na pag-ibig magpakailanman. Karapat-dapat ako. Ngunit, kahit na ano, hindi ko, para lang makasama siya, sasaktan siya.
Wen Yanbai, ano ang ibig mong sabihin? Bumalik ka. Pasensya na. Ang Wen Group ay umuurong. Ngunit payagan niyo akong maglaan ng sandali. Gusto kong ilantad ang Dating Marketing Department Dating Supervisor na si Yu Yue ang Taian Group. Ninakaw niya ang mga confidential na dokumento ng kumpanya at sinubukan akong suhulan para iparatang kay Miss Xianing ang plagiarism. Ito ang buong audio recording ng kanyang pakikipag-usap sa akin at ang transcript. Lahat ng ebidensya ay naisumite na sa pulisya. Sana ang mga hukom ay hindi maimpluwensyahan ng maling impormasyon. Ang proposal na iniharap ni Miss Xia ay ganap na kanyang orihinal na gawa. Ang bagay na ito ay lubusang iimbestigahan ng grupo. Hindi totoo yan. Anong nangyayari dito? Wala akong alam. Shan, hindi ko ninakaw ang proposal mo. Sino ang tumawag ng pulis? Ako. Opisyal, siya si Yu Yue. Pinaghihinalaan kang lumabag sa lihim ng kalakalan. Sama ka sa amin. Hindi, ako ang panganay na anak ng pamilya Yu. Kayo mga hamak, bitawan niyo ako. Shan, magsalita ka para sa akin. Shan. Bitawan niyo ako. Salamat sa inyong aktibong pakikilahok. Matapos ang deliberasyon ng hurado, ang nagwagi ng proyektong ito ay Taian Group. Binabati kita. Ang galing. Nagawa ko talaga. Binabati kita. Mahal. Mahal? Baka kaya ang Miss Xia na ito ay ang lihim na asawa ni Mr. Sheng. Bagay na bagay. Ginawa para sa isa't isa. Nakakainggit. Shan, pwede ba akong makipag-usap sa aking senior sandali? Sige, bumalik ka agad pagkatapos. Ang isa ay kamukha ni tatay. Ang isa ay kamukha ni nanay. Ang ganda. Mabait na bata. Salamat. Para sa pagpapatuloy ng linya ng pamilya Sheng. Ning. Tingnan mo. Sino ang tumatawag? Nanay, kumusta ka kamakailan? Xiaoning, okay lang si nanay. Kita mo? Dahil kay Sian, ayos na ako ngayon. Nag-impake na ako ng mga gamit ko. Sa loob ng 2 araw, makikita ko na ikaw at ang 2 munting kayamanan. Hinihintay kita. Bilisan mo, ipaalam mo sa akin na makausap ang nanay mo. Si. Nanay, Niningning, kapag gumaling ka na, isasama kita sa isang biyahe. Mahal. Ito, para sa iyo. Ito ay pag-aari ng Sheng Group, kasunduan sa paglilipat ng equity, at ang lahat ng aking mga ari-arian. Mula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa mga ito. Hindi ko ito matatanggap. Napakahalaga nito. Dapat mong tanggapin. Nagbunga ka ng 2 anak para sa akin. Marami kang pinagdaan ng hirap. Tanggapin mo ito bilang pangako ko sa iyo, at seguridad mo para sa hinaharap. Salamat, mahal. Ikaw, hindi mo pa sinasabi sa akin ang 3 salitang iyan. Anong 3 salita? Alam mo, iyong 3 salita. Mahal kita. Mahal. Mahal din kita. Mahal.